challenges that you have faced in your export business? What innovations have you done? And what are your recommendations? The reason why we want to have this is so that we can sort of like collate the best practices, and later we hope that you will be sharing your best practices to one another. Okay po ba yun? Para po antok na kayo. Yes? Okay. So at this point, excuse me, we are delighted to have the co-founder and president of JNRM Group and CEO of Wellness Natural Corporation. Pagod na ako. Wala na rin ako voice. Excuse me. Excuse me. Hindi po ako si Mike Enriquez. JNRM Group is a family group established in food business with 800 pesos capital as repacker of spices in the year 1982. Our speaker is a passionate foodie in charge of research and development with hands-on leadership style, actively involved in sales, operations, and finance. She has a keen eye for innovations and a relentless pursuit for excellence. Ladies and gentlemen, let us welcome Miss Rosario Concepcion. Ayan. Gusto mo makita sila. Magandang buhay po! Pakisabi mo, napakayaman ko talaga. Oh, diba? Yan lang naman po, kaya naman po tayo nandito ngayon, di po ba? Para tayo matuto, para tayo ma-encourage, at maniwala tayo sa ating mga sarili. Sa dami, good morning at good afternoon na po sa inyong lahat, sa lahat ng mga namumuno dito. Bakit po ako napunta rito? Pero isa lang po ang alam ko, kailangan natin ng bawat isa. Pakisabing muli sa kabi mo, yayaman tayo. Kung makikita niyo po yung buhay ko talaga, at ang buhay ko po talaga ay walang kaganda-ganda dati. Ngayon lang po ako talaga gumanda. Kasi lagi ko pong sinasabi na maganda ako. Kaya pwede bang pakisabihin mo sa katabi mo, napakaganda ko talaga. Kasi po, whatever you say, whatever you declare, it will come to pass. Kanina po, ninenervous na ako, lahat sila nag-English. Sabi ng anak ko, yung anak ko po talaga ang speaker dito. Nasa Davao lang po siya. Nagkataon lang po na hindi po ako umaayaw. Basta ako kailangan ng kahit sino. Eh, sabi ko, sige, pero anak mo kailangan pag-Englishin doon. Mami, Tagalog lang. Pilipino naman sila lahat. Kaya hi po sa mga Pilipino rito. Good afternoon po. Hello po. Nagsimula po ako sa takbuhin at marami pong nakatulong sa akin dito sa lugar na ito, lalo na po ang DTI. Dahil hindi po ako dati naniniwala na ang government ay tumutulong sa mga katulad natin na maliliit dati. Pero ngayon, hindi na po tayo maliit. Pakisabi mo, mayaman na nga eh. Diba? Doon niya na. Nagsimula po ang company namin, nagre-repack lang po ako ng kung ano-ano, lahat ang hanapin ng customer, sige lang po. Pero natutunan ko po yung mag-innovate. Kasi po, ang topic na naibigay sa akin ay about fostering and innovation. Natuto ko po, sabi ko, paano kaya ako papasok sa market, hindi ako makapasok-pasok? Ang ginawa ko, lahat ng pwede kong gawin, lahat na ata ng panghula, ginawa ko, hindi pa rin ako makapasok. Lahat na nagpatawa ng komedyante na ako, wala pa rin mangyari. Pero nung gumana sa akin yung favor ng Panginoon, yung paniniwala ko sa sarili ko, sino naniniwala sa sarili niya ngayon? Pakisabi mo, maniwala ka, love yourself. Once na pinagtiwalaan niyo po ang sarili ninyo, maunawaan ninyo, yung buhay ko dati, pakita mo yung bahay ko dati, kung saan dyan po ako nagre-repack dati. Ayan po ang mga nire-repack ko, yung bahay na maganda, yung pintuan na maganda. Naku, nasa unahan yun. Nakita niyo na lahat, ayan, kasi mayaman na nga po ako talaga, sabi ko nga sa'yo. Yung mahirap na bahay, di kasi kayo maniniwala. Hanggang hindi niyo nakita yung simula ng buhay ko na hindi maniniwala ang tao, paano yung mama yung babae na yun? Wala naman daw kaganda-ganda nung araw yun, pero ngayon napakaganda ko. Dahil ko sinasabi na maganda
maganda ako dahil Numbers 14:28, tao, buhay akong si Yahweh, anumang narinig ko na pinag-uusapan ninyo, yun ang gagawin ko. Naunawaan ko, nasa sa akin ang sikreto. Pakisabi mo, nasa iyo ang katagumpayan. Hawak-hawak mo, maniwala ka lang sa sarili mo. Pinaniwalaan ko yung sarili ko, naunawaan ko na ang buhay ko ay patuloy na pagpapalain mula sa maliit na lugar. Doon po ako nagre-repack ng paminta pag may naghanap. Ano yung kasupa? Hindi ko pa ho alam ang kasupa, hindi na nakita. Ano nangyari? Ito na lang napitin natin. Paki-forward mo lang, ito lang. Oh. Ay, hindi, sunod mo na lang yan. Ayan po yung mga nire-repack ko mga paminta. Hanggang sa naging manufacturing na po kami, nangarap po ako. Hanggang sa yung mga kakanina, mga kutsinta, mga sapin-sapin, sabi ko, pwede ko i-innovate yun Pwede kong dali sa iba't ibang bansa yan Bakit kamo? Gagawin ko siyang powder at dadali ko sa iba't ibang bansa at nakatulong po sa akin. Nung nasa Canada po ako, dahil mayaman na nga po ako, di ba, nag-upload na. Parang pakanya natin ang loob, di ba? Kasi sabi ko, matungkot ko kayo maniwala sa inyong mga sarili. Sabi ko, bakit hindi? Kasi bata pa po ako, napakahirap magluto ng mga puto ng kakanin. Bata pa lang, sabi ko, dati yung araw, magninegosyo ako at dadali ko sa iba't ibang bansa yung kutsinta na yan, puto na yan. Nung nasa Canada na po ako, pinatikim ko po yung aking kutsinta at nasarapan po. Ay, dali mo dito yan, i-export mo. Wala pa naman po akong i-export. Tumawag ako, tanong ko, anak, pumunta ka. Meron tumutulong sa Pilipinas yung SITEM, yung DTI. Nag-a-assist siya sa mga small business entrepreneur na gustong umunlad. Anak, puntahan mo agad yun. Pumunta agad sila sa SITEM, tinuruan agad kami ng SITEM, at doon na po nabago ang buhay namin. Tinuruan kami ng mag-labeling. Asan na yung labeling namin dyan? Kaya tumutulong po talaga ang DTI, lalo na yung pangalawa ng ispikangin na sinundan ko. Ito po yung aking ito po dati ang aming packaging. Ayan po, nanalo po ng award na nakaraan yan. Diba? Hanggang ngayon po, matagal na, 2012, gumagana pa rin po, maganda pa rin po. Dahil ang gumawa po niyan ay ang ating government, ang DTI, sa tulong po ng mga tumutulong sa atin. Yan po, ayan, nananalo din po, hindi lang po sa Pilipinas, pang-international pa. Pakisabi mo, yung ganda na yan. Diba? Pang-international po tayo. Nangarap ako sa isang bagay, 800 pesos. Sino magsasabi na yung 800 pesos lalawak, lalaki, mag-e-export? At ngayon po, lagi na lang po kami, kunti-kunti na mag-deliver. Pakisabi mo, next na me. Pakisabi mo sa katabi, next na me. Ganun po ang gagawin ng Lord. Maniwala po tayo, mag-innovate po tayo. Ano ba ang alam mo? Ano yung hawak-hawak mo? Kasi sanay lang po ako mag-preach sa church. Pakisabi mo, pastora po kasi ako. Kaya magtataka, pag nagre-release po ako ng mga word of God, kasi yun lang po ang aking sandata. Kung wala ang Diyos, wala po akong magagawa. May ipagmamalaki lang po ako sa inyo. Ang Diyos na mabuti na tumawag sa ating lahat. At ang plano ng Diyos sa atin dyan, na parito siya upang bibigay ng buhay na sagana. Pakisabi mo, sasagana ang buhay ko. Pakisabi mo, death and life is in the power of our tongue. Choose life, choose blessing. Nangarap ako maging negosyante, magkaroon ng 15 kumpanya. Walang imposible. Amen po ba? Nag-e-export po kami ng mga frozen, mga puto. Adik po ako sa pangalan ko, Sally. Kaya meron akong Sally Buko Salad. O, diba? At nakarating na po yan sa iba't ibang bansa. Next. Pakita mo ganda. Ayan, dati po nagre-repack lang po ako habang nagre-repack ako ng mga paminta. Ni-stapler ko yan. Diyos ko po, dati ang araw, bibigyan niyo ako ng pagpapala. At lahat ng bagay, machinery ang akin. Wala pa ako sa ganung sitwasyon. Nagpasalamat na po ako sa Lord. Sabi ko, one day, si Sally magiging donya. At nangyari. Pakisabi mo sa tabi mo, donya ka. Pakisabi mo naman. Pakisabi mo, mangarap ka na. Maniwala ka. Ikaw ay yayaman ka magpapalain. At magkakaroon ka ng malawak lahat ng bagay, machinery, hanggang sa boxing, hanggang sa factory. Wala dati, pero bakit nagkaroon? Naniwala ko may Diyos na mabuti na gustong pagpalain ng bawat isa sa atin. Kanina mo, tingnan po ko himatayin. Hindi naman pala ako himatayin pag nandito na ako sa gitna. Next. Tapusin na natin agad. Ayan po, nanalo po tayo ng award saan yan?
Kauna-unahan po, winner. Ano po ang napanalunan natin kasi maganda po yung ating mga labeling at kauna-unahang nanalo ang ating Maha Blanca Mix. Tapos napili rin po tayo ay yung ating mushroom. Kauna-unahang gawa, nanalo agad sa Dubai Bronze Award. Ganyan po kagaling ang Diyos natin. Sa tulong po yan ng DTI, sa tulong po yan ng SITEM, na talaga sabi ko, Diyos ko po, tulungan niyo naman po ako. Lumuhod pa po ako. Paano po ako mapupunta sa export? Help me. Natawa po sila sa akin. Sabi ko, dali lang yan. Pumunta sa lawyer, tibag dito, tibag doon. Susunod lang po tayo. Kung gusto po natin maayos ang ating mga kumpanya, gawin natin ang lahat ng ipinag-uutos nila dahil sa kapakanan po natin. Kailangan pasado tayo sa FDA, kailangan meron tayong halal, kailangan lahat na kailangan. Gawin lang po natin ang sabihin natin, God will provide. Huwag niyo sasabihin, wala, hindi ko kaya yan. Hindi po pwede, pero kaya po natin. Yan mula po sa wala, pinagpala ng Panginoon, nagkaroon ng mga blessing. Hanggang ngayon, nang makarating ako sa siyal na talagang masayang-masaya pag nanalo ka, nag-pray lang po ako, Lord, nung nakaraang taon po, nung unang taon, napili lang po kami, hindi kami nanalo. Lord, next naman, bless me indeed and enlarge my territory. Kung paano si Jabez, binless ng Lord. Dahil si Doña Sally, pwede rin. Pakisabi mo, ako din. Pakisabi mo naman sa sarili mo yan. Ikaw din. Kaya, bigla po, nanalo. Sabi ko, next Lord, hindi na bronze, first na. O, di ba, lagi, meron kang i-achieve. Lagi kang may hihingin. Hindi naman masamang humingi tayo sabay-sabay. Yung pong aeroplano, matagal bumaba, at saka yung barko. Pakisabi mo, ako dahil hihingi. Ang humihingi po, binibigyan. Ang naghahanap na kasusumpong. Ang kumakatok ay pinagbibigyan. Kaya nakarating na po ako, sinama po ako ni si Doña Lori. Nakarating na po akong Hong Kong, China, Singapore, Taiwan, San Francisco. Basta lagi po ako sumasama sa kanila. Hindi ko na po iniisip, paano ako makakarating doon? Lalo nung pinagsalita ako, sabi ko, mga Amerikano andito, pwede ba paalisin ko muna sila? Pero hindi. Minsan po, nalilimitahan natin ang ating mga sarili. Pero yung takot po natin, huwag po natin hayaan manatili sa buhay natin. Hindi fear. Sabi ko, baka, puro baka. Paano kung ganito mangyari sa product ko? Paano kung, wala. Huwag isipin yung paano. Isipin mo pagpapalain ka ng Panginoon. Dahil wala naman tayong bebentang hindi maganda. Puro magaganda lang naman. At bago ko ilabas ang mga produkto ko, gaya ngayon, sa cosmetic naman ako pumasok. Para maraming gumandang katulad natin, di ba? Mabuhok na mga hindi mauubos, mga tagyawat na mapapalis, mga lahat ng bagay. Kasi innovate ko yung lahat ng ginagawa ko, ano ang maitutulong ng mga herbal. Ano ang magagawa para anong pagkakaiba ng produkto mo sa produkto ng iba, ang masasabi mo lang kasi ginawa mo yan ng may pagmamahal. Kasi yung produkto na ginawa mo ng pagmamahal at ikaw unang gumamit, kaya-kaya mo yan saan man bansa mo dali niya kasi naniniwala ka, maganda yung produkto natin. Na-innovate mo na, napaganda mo na, pinag-aralan mo na, ganyan ang pagmamahal na gagawin natin sa ating mga product. At walang imposible ang buhay mo, payaman ng payaman, paganda, anong paganda, pabuti ng pabuti at ang buhay natin from generation to generation, pagpapalain ng Panginoon. Amen ko ba? Ayun, nag-church na ako, pastor. Patawa. Pag ano talaga yung buhay mo, ito na talaga yun. Hindi mo na maiaalis. Yan yun ang pinagmamalaki ko sa buhay ko. Sa manak Martin, Lord, use me for your glory. Wala akong pwedeng sabihin sa inyo kundi napakabuti ng Diyos. Ang Diyos may plano sa ating lahat. Ang Diyos naniniwala sa iyo, kaya kanilikha. Kaya sabi ko, Lord, ang asawa ko lagi, wala akong masasabi kundi puro maganda. Wala talaga. Ang ganda ko sweetheart, kaya for 44 years, yun lang po ang lagi namin pinagsasabihan. At yung mga produkto, pag ginawa ko, napakasarap, napakaganda, grabe ang epekto nito. Hindi yung, pangit naman ito. Hindi ito po pwede, ikaw na napangitan, paano pang dadalhin sa export yan. Kailangan mismo maniwala tayo sa ating mga sarili, magtiwala tayo sa ating mga sarili, at yan po, okay na po ba yun? Pakisabi niyo, wag mo yung matakot. Nangyari sa buhay ko, pinagpala ako ng Panginoon. Tumulong ang government, hanggang ngayon po tinutulungan nila kami, sumasama kami, saan sila magpunta, sa
Sa B2B, napakalaking bagay po niyan na talaga nakikilala po tayo at kaya marami akong dalang sample mamaya. Gusto niyo, bigyan ko na kayo. mula sa buhok hanggang pababa, meron po. Hindi po ako tumitigil mag-aral dahil naniniwala ko pag tayo laging nag-aaral at gusto nating matuto to, hindi titigil ang wisdom sa atin. Wisdom is power. Kaya mula po noon hanggang ngayon, sabi ko, gagawin ko yung para sa susunod na generation ko kasi ang talino po na nagmumula sa Panginoon, binigyan niya tayo ng wisdom, knowledge, and ability to produce wealth. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, ang buhay mo, kausapin niyo yung katabi mo, ang buhay mo, pagagandahin ng Diyos. Hindi lang isang container, container ang kayang bigay ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Palakpak naman kayo dyan. Pakisabi mo, ang buhay mo pagpapalain at magiging pagpapala tayo sa bawat lugar na ating paroonan. Kaya God bless you po sa inyong lahat. I declare blessing, I declare shalom sa bawat isa sa atin. Nothing lacking, nothing missing, nothing broken. Great wealth and great mercy of God will overflow sa ating pamilya from generation to generation. Love you all. Maraming salamat po, Doña Sally. Mabilis po ba? Nagising po ba kayo? Yes. Bigyan natin ulit ng big round of applause si Doña Sally. Doña Sally talaga meron kang freebie sa aming lahat. Okay.